Manalangin po tayo mga minamahal. Opo, dakilat papagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihan pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, kami po nagpupuri, nagpapasalamat po kami. Dakilang Diyos, sa dakilang pribileyo na pinagkalubot sa amin. Sa dakilang kaligtasan na tinanggap po namin malapang mula sa iyong dakilang regalo, mala Panginoon, na ikaw ay bumaba na katawang tao, mala Panginoon. Ito po ang pinakadakilang regalong tinanggap po namin ng kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Minsan pa malapang na pagpalain mo po ang iyong mga salita, maunawaan po namin. Bigyan mo kami ng pangunawa sa iyong mga salita, kayo po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig. Sa ganang akin wala po akong magagawa, mala Panginoon. Maunawaan ng bawat isa sa amin ang iyong mga salita, dakilang Diyos at aming sinasaway. Ang lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Isang malakas na palakpak, maminamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Dapat ngayon, maminamahal, walang malungkot. Amen? Kasi kung malungkot kayo, maminamahal, sa araw na ito, ibig sabihin, hindi kayo pwedeng pumasok sa langit. Bakit? Sa langit po, bawal ang malungkot. Amen? Bawal po ang malungkot doon, maminamahal. Gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ng papasok sa langit ay nagdiriwang sa kagalakan. Palakpakan natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. At habang inihanda po natin ang ating mga talata, John 3:16 at Roma 14, talatang 17, idagdag natin yan. Mga minamahal, ako po ay taus-pusong bumabati. Unang-una, maminamahal sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor, at patuloy po nating inaalala mga hindi malilimutang aral ng ating beloved pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, sa ating beloved assistant pastor din na si Almeida, sa lahat po ng mamanggagawa, sa ating mga beloved workers, beloved preachers, ating mga beloved instrumentalists, beloved choir members, at sa ating mga webcast viewers na nanonood po sa ating ngayon, maminamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Minsan pa natin buksan ang ating mga Biblia, maminamahal. Tandaan nyo, mga minamahal, dapat lahat ng mga Kristiyano may Biblia. May Biblia. Ito po ang pinaka-passport nyo po, maminamahal. Kung pupunta kayo sa ibang bansa, ang unang hinahanap po ng tinatawag maminamahal ng mga, anong tawag doon, Brad? Ng immigration officer, ng mga immigration officer, yung passport nyo. At titignan sa passport nyo, maminamahal, kung kayo ay may visa. Hahanapin sa passport nyo kung kayo may visa. At hindi kayo pwedeng pumasok sa bansang pupuntahan nyo kung wala po kayong passport at wala pong visa ang passport nyo. Amen. Sa pagpunta sa langit, maminamahal, tandaan nyo po, ang pinaka-passport natin ay ang Biblia. Amen. Hindi ka pwedeng pumasok sa langit pag wala kang Biblia. Tandaan nyo, maminamahal, imposible mawalan ng Biblia ang Kristiyano. Bakit? May Bibliang libre. May Bibliang hindi binibili. Merong Bibliang pinamimigay lang. At meron ding Biblia na mayroong mura. Sa halagang 200, makabibili ka. Pero ang ibang mga Kristiyano nakakabili ng worth 3,000 na mga cellphone. Worth 5,000, meron pa nga 45,000 nakabibili ng cellphone, maminamahal. Yung iba nakakabili na mamahaling sasakyan. Pero pag tignan mo, tanong mo, meron po kayong Biblia? Ay, wala eh. Sasabihin ko sa inyo, maminamahal, hindi kayo pwedeng umakyat sa langit pag wala kayong Biblia, nangangahulugan na hindi nyo priority ang paglilingkod sa Diyos. Amen! Kaya bago ipagbawal ang Biblia, darating ang araw, pagbabawal ang Biblia, kailangan meron kayong Biblia, bawat isa sa atin. Amen! Kaya hindi buksan po natin John 3:16, Roma 14, talatang 17. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan.
Dito po sa aklat ni San Juan 3, ang talata po ay 16. Sapagat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito po sa aklat ng Roma 6, ang talata po ay Roma 14:17. Roma 6:14. 14:17. Roma 14, ang Talatang talata po ay 17. 17. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Maminamal, ang ating paksa ay pamagatan po natin love, forgiveness, and eternal life. Life, forgiveness, and eternal life. Ang pag-ibig, pagpapatawad, at buhay na walang hanggan. Dito po sa John 3:16, maminamahal, kung iintindi niyo po ang katagang ito, yung mga bawat letra, ito po yung nagpapayag ng pag-ibig ng Diyos, nagpapayag ng pagpapatawad ng Diyos, at higit sa lahat, nagpapayag ng gantimpala ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Amen. Nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, for God so loved the world. For God so loved the world. Lahat tayo'y iniibig ng mahal na Panginoon. Bakit may Pasko? Ba't may pinagdiriwang tayong Pasko, maminamahal? Dahil yan sa pagmamahal ng mahal na Panginoon Diyos. Maka-amen ba tayo, mga minamahal? Hindi nyo ba alam, minamahal, na kung walang Pasko, wala tayong kaligtasan? Kung walang Pasko, minamahal, lahat ng tao mamamatay. From generation to generation, pupunta sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga, ang pinakadakilang sanhi, pinakadakilang dahilan, bakit ipinagdiriwang natin ang Pasko? Hindi sa pagkain, hindi sa inumin, hindi sa kasiyahan, kundi dahil sa kaligtasan. Tandaan niyo yan. Huwag niyong itanim sa isip niyo na Pasko ngayon, kailangan masarap ang pagkain. Kailangan may matanggap akong regalo. Kailangan marami akong pera. Hindi yan ang totoong diwa ng Pasko. Sinabi rito, for the kingdom of God is not meat and drink. For the kingdom of God is not meat and drink, but peace and joy and righteousness in the Holy Ghost. Ang karya ng Diyos hindi sa pamagitan ng handa, hindi sa pamagitan ng kasiyahan, inuman dito, inuman doon. Ako, sabi ko nga sa inyo, tuwing Pasko, maminamahal, lagi na lang kaming napapasok sa basag ulo. Bakit? Akala namin kasi yung Pasko, inuman. Dadayo kami sa Luneta, magiinuman kami doon sa isang sulok. Tapos, pag meron kami nakitang mga mabagsik ang muka, yung mga medyo hindi namin gusto yung itsura, pinubugbog namin. Pero dayo lang kami ron. Yun lagi ginagawa namin pag magpapasko. Pero mo sa makakita ng ganong pagdiriwang ng Pasko. Amen? Kasi hindi natin alam. Hindi namin alam. Ang tunay na diwa ng Pasko, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, unang-una ay ang pag-ibig ng Diyos. For God so loved the world. Kung hindi bababa ang Diyos, mga minamahal, unang-una walang Pasko. Kung hindi bababa ang Diyos sa mundo, mga minamahal, wala tayong kaligtasan. Lahat ng mga taong ipapanganak dito sa mundo, pagkamatay nila, yung kaluluwa nila pupunta sa dagat-dagatang apoy. Pupunta sa impyerno. Kaya sabi, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but eternal life. Ang dulot, mga minamahal, ng Pasko, unang-una, pag-ibig.
inibig tayo ng Diyos sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ang pangalawa, maminamahal, ay forgiveness. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para mapatawad tayo sa kasalanan. Dapat tayo po, maminamahal, ang parurusahan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dapat tayo po ang pinarurusahan sa kasalanan. Ang ginawa ng mahal na Panginoon Diyos, God was manifest in the flesh. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Yung tinutukoy na anak diyan, hindi naman manganganak ang Diyos eh. Wala namang asawa ang Diyos eh. Yung ibinigay ang kanyang bugtong na anak, God was manifest in the flesh. Yung mga matutulis na simbahan diyan, sasabihin nila, si Kristo tao lang. Mababasa natin dito, si Kristo tao lang eh. Bakit sinasamba nila? Pag hindi ka naniniwala kay Kristo na siya ang Diyos na nagkatawang tao, wala kang kaligtasan. Wala kang kaligtasan. Salamat sa mahal na Panginoon, binuksan niya ang ating isip, ang ating puso, ang ating pangunawa sa turo ng ating beloved pastor. Alam niyo ba ang ating beloved pastor, abogado yan. Napakataas ng pinag-aralan ng ating beloved pastor. Pero hindi niya naintindihan yung Biblia nung panahong hindi pa siya nag-aayuno. Ang paniwala niya talagang tatlo ang persona ng Diyos. Merong Diyos Ama, merong Diyos Anak. Iba rin ang Diyos Espiritu Santo. Nung hindi pa siya nag-aayuno. Pero nung nag-ayuno ang ating malapastor, 40 days. Nag-ayuno ang ating beloved pastor, 90 days. Tapos, hindi niya pa rin maintindihan. Nag-ayuno ulit siya. Absolute, 21 days. Doon niya naintindihan, ganun pala. Ang Diyos pala ay nagkatawang tao. Wala palang anak ang Diyos. Paano manganganak ang Diyos? Wala namang asawa. Ibig sabihin, God was manifest in the flesh. Kaya kung yung mga nanonood sa atin na naniniwalang si Kristo, tao si Kristo, paano ka mailigtas ng tao? Tapos inilagay sa pangalan nila, sa simbahan nila, pangalan ni Kristo, paano ka mailigtas ng tao? Tapos yung leader nila, anghel. Yung leader nila, anghel. Si Kristo, tao. Mas mataas pa ang anghel sa tao. Kung mabasa nyo ang Bible, 186 na tao kayang patayin ng isang anghel. Makapangyarihan ng anghel. Sabi ng 2 Kings 1935, pinatay ng isang anghel ang 185,000. Mas makapangyarihan ng anghel, tapos sabi nila yung kanilang punong ministro. Yun ang anghel, si Kristo tao. Magbibigay pa ng bersikulo. Pag sinabing si Kristo tao, tao talaga. Bakit? Ang Diyos nagkatawang tao. Bakit dapat magkatawang tao? Without shedding of blood is no remission of sin. Kung walang pagkabuhos ng dugo, walang kapatawaran ng ating kasalanan. From generation to generation na tayo pupunta ng impyerno. Kung hindi nagkatawang tao ang Diyos, kahit sila Abraham, sila Isaac, yung mga Kristiyano nung unang panahon, diretso sila sa impyerno. Kaya nga nung namatay si Kristo, kung mabasa nyo ang Biblia, maminamahal, sa Matthew 27, kung di ako nagkakamali, 27 verse 51 hanggang 53, nung namatay si Kristo, doon palang bumukas ang mga libingan ng mga Old Testament saints, nagsipasok sa langit. Doon na pumasok sa langit yung mga Old Testament saints, nandun na sila Abraham, nandun sila Isaac, nandun sila David, nandun sila King Solomon, nandun sila Gideon, lahat ng mga Old Testament saints sa lumang tipan. Hindi pa sila dumiretso sa langit. Nandun lang sila sa libingan. Pero nung namatay si Kristo, sabi ng banal na kasulatan, pagsigaw niya, Lama, lama, Eli sabachthani. Diyos ko, bakit mo ko ipinabayaan? At mga minamahal, siya'y nalagutan ng hininga, bigla pong nabukas ang libingan, at lahat ng mga Old Testament saints umakyat sa langit. Doon pa lang sila umakyat sa langit. Amen. Sa madaling salita, kung hindi nabuhos ang dugo ng mahal na Panginoon, walang aakyat sa langit. Amen. Ang sabi rito, for God so loved the world
that He gave His only begotten Son. Yun yung forgiveness. Kaya niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak para mapatawad tayo sa kasalanan, para mamatay siya sa kasalanan, para matubos niya tayo sa ating kasalanan. At ang sabi, whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Doon mo palang makakamtan ang buhay na walang hanggan. Ang kamatayan ni Kristo, maminamal, ay para sa lahat ng mga tao. Pero, pag hindi ka sumampalataya, wala kang buhay na walang hanggan. Nakita niyo yung mga matutulis na simbahan, walang buhay na walang hanggan yun. Bakit? Hindi sila naniniwala kay Kristo. Tinatawag nilang Panginoon pero hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Basta sa kanila, tao, tao, tao. Wala. Period, tao. Yun ang pinakamalaking pagkakamali sa buong buhay mo. Pag hindi ka naniwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, sabi ng John chapter 3 verse 18, ang hindi sumasampalataya, ang puot ng Diyos ay sumasa Kanya. Pag hindi ka naniwala na ang Diyos nagkatawan tao, galit sa iyo ang Diyos kahit ngayon. 2,000 years ago nang nagkatawan ang malapang nagkatawan tao, malapang nung tinubos ka na sa kasalanan. Pag hindi ka naniniwala na siya ang Diyos na nagkatawan tao hanggang ngayon, yung puot ng Diyos sumasayo. Nasa ilalim ka pa ng parusa ng Diyos. Sabi, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumasampalataya, nananatili ang puot ng Diyos sa kanya. Pag hindi ka naniniwala na si Kristo ay Diyos, kaya nga hindi sila nagdiriwang ng Pasko eh. Hindi sila nagdiriwang ng Pasko. Mga minamahal, tayo, nagdiriwang tayo ng Pasko hindi dahil sa tradisyon. Tayo araw-araw Pasko. Ang pagdiriwang natin sa Pasko, hindi lamang December. Amen? Mula January hanggang December, pinagdiriwang natin, inaalala natin na ang Diyos ay nagkatawan tao para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Hindi porket December ngayon, nakikisabay, hindi. Sila ang sumabay sa atin. Hindi tayo sumabay sa kanila, hindi tayo nakikiayon sila ang nakiayon sa atin. Tayo matagal na natin pinagdiriwang na si Kristo ay ipinanganak at nagkatawan tao at namatay sa krus para iligtas tayo sa kasalanan. Hindi tayo ang gumagaya sa kanila, sila ang gumagaya sa atin. Bakit? Tayo, hindi lang December natin ginagawa ang pagdiriwang ng Pasko. Mula January hanggang December, pinagdiriwang natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga, love, forgiveness, and eternal life, ito po ang ibinigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Pero tandaan nyo mga minamahal, hindi nyo makakamtan ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit. Kasi dalawa ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan, dalawa po. Nasa Biblia. Mateo 25:41 hanggang 46. Ang pangalawang buhay na walang hanggan, eternal damnation. Walang hanggang kaparusahan sa impyerno. At ang buhay na walang hanggan na pangalawa, yung buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit. Kaya nga, dapat makamtan natin ang sabi rito, maminamahal, tayo po mga mananampalataya, dapat taglayin po natin ang love, taglayin natin ang forgiveness bago ka magkaroon ng eternal life. Sabi ng Biblia, maminamahal, kung ako'y magsasalita ng mga wika, sabi rito sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1 up to 3, sabi po rito, kung ako'y magsasalita ng mga wika ng tao at wika ng mga anghel, dapat wala akong pag-ibig, ako'y nagiging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, malaman ko ang lahat ng mga bagay, mga hiwaga ng lahat ng kaalaman, kung magkaroon ako ng pananampalataya, ano pat, napalilipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, ay walang kabuluhan.
walang kwenta kahit malaki ang pananampalataya mo. Ang sabi pa ng verse 3, kung ipagkaloob sa akin ang lahat ng mga aking tinatangkilik at ibigay ko sa mga dukha at ipakain, at ibigay ko man ang aking katawan upang sunugin, dadapot wala akong pag-ibig, ay walang pakinabang sa akin. Sa madaling salita, mga minamahal, napaka-importante sa atin ang pag-ibig. Amen. Kaya kung mababasa niyo po rito, mga minamahal, sa 1 John 3:16 up to 18, tandaan niyo po ito, mga minamahal. Hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi mo makakamtan ang pag-ibig at ang pagpapatawad. Kailangan ang bawat mananampalataya na umaasa ng langit, dapat mayroon kang pag-ibig sa kapwa at marunong kang magpatawad sa kapwa para makamtan mo ang buhay na walang hanggan. Basahin natin 1 John 3:16 hanggang 18 at dito sa James chapter 2 verse 15 up to 17. Amen. Praise the Lord. Dito po sa unang Juan, Kapitulo 3, talatang 16 hanggang 18, dito ay nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Dadapot ang sinumang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at dooy ipagkait ang kanyang awa, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Bumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ng dila man, kundi gawa at katotohanan. Dito po sa Santiago, Kapitulo 2, talatang 15. Hanggang Santiago, 17. hanggang 17 po. Santiago 2, ganito pong pagkasabi, kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo mga painit at mga pakabusog at gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan, anong mapapakinabang dito? Gayon din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanilang sarili. Amen. 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 Everybody shall praise the Lord. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, nabasa po natin, sabi, dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. Nararapat din naman nating ibigay ang ating buhay alang-alang sa kapatid. Amen? Kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay likas na Kristiyano, ikaw ay totoong Kristiyano, dapat handa mo ring ibigay ang buhay mo alang-alang sa kapatid. Kami mga manggagawa, maminamahal, iniwan namin ang mga trabaho namin, iniwan namin ang aming mga magulang, ang aming mga kapatid noon, nung ako'y 17 years old pa. Kasi nakita ko, kukunti ang manggagawa. At nakita ko po ang mga kapatiran, napakarami. Sabi ko, hindi kayang maasikaso ng mga manggagawa. Dati nung panahon na yon, 82 hanggang 84 ako nagtatrabaho noon, 1982 hanggang 84. Ang sweldo ko, 3,000 kinsenas. Tapos, yung katapusan, another 3,000. Sumasweldo ako ng 6,000 a month. Iniwan ko yun, mami na mahal, kasi gusto kong makatulong sa ating beloved pastor, hindi nila maasikaso. Nung nag-worker ako, siguro mahigit 20 yata ang worker noon, mahigit 20. Yung iba may mga asawa pa, hindi maasikaso lahat ng kapatiran. Kaya nag-worker ako. Nung nag-worker ako, mami na mahal, ang blessing namin, 5 pesos, isang linggo. Imagine, medyo nag-adjust ako, sabi ko, ang sweldo ko na dati, kinsenas, 3,000. Hindi ko nauubos yun. Pag sumweldo uli ako, may natitira pa akong pera. Tapos biglang naging 5 pesos, isang linggo. Bibili ako ng sabon, 2 pesos yung Ajax, Mr. Clean, 2 pesos pa lang yung bar. Tapos yung 2 pesos, bibili ko ng pagkain. Yung 1 pesos, tithes and offering.
Yung 2 piso, bibili ko ng tinapay, yung tigda 2 piso na 6 ang laman na tinapay. Ngayon, pag umakyat kagad ako sa pastoral house, maraming manghihingi, isa na lang ang makakain ko. Kaya ang gagawin ko, maglalakad ako palayo. Uubusin ko. Kasi pag umakyat ako sa pastoral, nakaabang kagad yung mga worker. Brad, God bless you. Plastic na lang matitira sa akin, 6 lang ang laman ng tigda 2 piso. Kaya gagawin ko, lalakad ako ng palayo. Para pagbalik ko, ubos na yung pagkain. Kasi bitin talaga ako doon sa 2 piso. Grabing hirap. Kaya yung ibang mga kasabayan ko nagtrabaho na, umalis na. Pero tayo, kahabagan ng Panginoon, pinangawakan tayo ng ating pinakamamahalang Panginoon. At ang pangako ng Diyos, tinutupad sa atin ng ating dakilang Diyos. Sabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added unto you. Amen. Yung mga kasabayan ko sa trabaho, hanggang ngayon wala pang sariling bahay. Yung mga kasabayan ko sa trabaho, hanggang ngayon wala pang sariling kotse. Ako, kabagan, meron na akong sariling kotse. Meron na akong sariling bahay. Doon lang sa asawa ko yun. Nakikisampid lang ako. Pero ang importante, aming bahay. Amen. Kasi sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, importante, bawat mananampalataya, yung pag-ibig. Sabi rito, dito yung nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin, nararapat din naman nating ibigay ang ating buhay alang-alang sa kapatid. Datapot ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita niya ang kanyang kapatid na nangangailangan, doon ay ipagkait ang kanyang awa. Paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Sa verse 18, mumunti kong mga kapatid, huwag kayong magsisiibig sa salita lang o sa dila man, kundi dapat sa gawa at katotohanan. Amen. Amen. Ibig sabihin, huwag lang hanggang salita lang ang pagiging Kristiyano. Pag meron ka nakitang kapatid, nagugutom, pakainin mo. Pag nakita mo yung kapatid mo, walang damit, bigyan mo ng damit. Ganun ang tinatawag na principles of godliness. Yun ang prinsipyo. Huwag kang magsarili. Kasi aanin mo, marami kang damit. Aanin mo, naipon na lahat ng mga damit mo. Kasi nag-iimbak ka ng damit. Tapos hindi mo naman nagagamit, nakabalandra lang. Nandiyan lang, nakasadlak lang dyan, hindi man lang nagagamit. Pero meron ka mga kapatiran, araw ng Miyerkules, yun ang suot. Araw ng Linggo, yun ang suot. Araw ng Biyernes, yun ang suot. Hindi mo lang maiisip, ano kaya to? Bagay kaya to sa kapatid ko na to? Bagay kaya tong damit ko na ito? Bibigay ko na lang. Hindi mo naman masusuot lahat yan. Amen! Ganon ang ibig sabihin ng pag-ibig. Sabi pa na nabasa natin sa James chapter 2 verse 15 up to 17, kung ang kapatid na lalaki o babae ubad at walang pagkain araw-araw, at ang isa sa inyo magsabi, magsiyaon kayong payapa, magpakainit at magpakabusog kayo, gayon man, hindi nyo naman ibinibigay sa kanila ang kanilang kailangan, anong mapapakinabangan dito? Pero meron kang pera, medyo nakakaangat ka sa buhay. Nakita mo yung kapatid mo, halos pag bumibili ka ng pagkain, napapalunok. Habang tinitignan ka. Hindi mo man lang mabigyan ng pagkain, hindi mo man lang mabigyan ng inumin. Nakakaluwag ka naman sa buhay. Kaya nga, ang totoong tinatawag na kapatiran, para tayong magkakapatid sa mahal na Panginoon. Magkapatid pa tayo higit sa laman. Nakita mo yung mga kapatid mo sa laman, pag walang makain, padadalan mo. Pag nakita mo, nabalitaan mong kapatid mo sa laman, may sakit, dadalawin mo. Pag nabalitaan mo, may nangyari sa kapatid mo, gagawa ka ng paraan. Ganun higit pa tayo sa kapatid sa laman. Ang ating relasyon ay kapatid sa espiritual, walang hanggan. Amen. Kaya nga, meron akong kwento sa inyo, maminamahal. Sabi ng isang mayamang congressman, ang sabi niya, religyoso siya. Nagsimba siya, maminamahal, nagdasal siya. Sabi niya, mahal na Panginoon, napaka-religyoso niya, napaka-makadiyos niyang tao. Talagang makadiyos, talagang lahat ng mga tao, mga minamahal, ay lumalapit sa kanya bilang
Siya po ay congressman. Lahat ng lumalapit sa kanya, tinutulungan niya. Minsan nasa simbahan siya, maminamal, nagdasal siya. Sabi niya, mahal na Panginoon, gusto ko tong Paskong to, kayo naman ang maging bisita ko. Ayoko na maging bisita si congressman, si mayor. Ayoko na maging bisita si vice president. Sawang-sawa na ako sa mga taong yan. Gusto ko ikaw na mismo ang bumisita sa akin. Mahal na Panginoon naman, pagbigyan mo po ako. Naninikluhod ako sa iyo mula pagkabata hanggang ako'y tumanda. Ako po'y talagang sinsirong naglilingkod sa iyo. Alam mo yan. Alam mo laman ng puso ko. Biglang sumagot, mayroon siya narinig na tinig. Anak, dadalaw ako. Pupuntahan kita. Uy, thank you Lord. Sabi niya, thank you Lord. Napakabuti mong malapang iyak siya na iyak. Pagdating ng Pasko, maminamahal, talagang 24, nag-aabang na siya. Naganda siya na napakaraming pagkain. Nagkatay siya ng mga pabo, nagkatay siya ng mga di karaniwang pagkain. Ang daming pagkain sa lamesa. Mamaya kumatok, maminamahal, ito na ang mahal na Panginoon. Sabi niya, pagbukas niya ng pinto, batang pulubi. Sabi niya, Congressman, gutom na po ako, hindi pa ako kumakain. Baka naman pwede niyo akong bigyan ng kahit konting pagkain. Sabi niya, oy bata, may hinihintay akong panauwing pandangal. Pag nakarating na siya at may natira, tsaka ka bumalik. Ngayon, hindi na muna. Umalis ka muna. Mamaya, mga alauna, bumalik ka. Bibigyan kita ng pagkain. Hintay na naman siya. Ang tagal naman ng malapang. Mama, may kumatok na naman. Tok, 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 tok. Binuksan niya. Nakita niya, babaeng napakatanda na pulubi. Sabi niya, anak, 1 linggo na akong kumakain. Ay, hindi pa kumakain. Parang awa mo na, pakainin mo naman ako. Kahit man lang isang plato na pansit o kahit ano, gutom na ako, parang awa mo na anak. Sabi niya, nanay, pasensya na po kayo. Bibigyan ko po kayo. Pero meron lang akong hinihintay na isang napaka-importante para sa akin. Gusto kong dumating muna siya bago ko ipakain sa inyo itong aking inihandang pagkain. Sa madaling salita, sinarado niya yung pinto. Umuwi yung matanda. Umabot na ng alauna, umabot na ng 2:00, umabot na ng umaga. Walang Diyos na dumating. Bumalik siya sa simbahan, nagdasal siya. Mahal na Panginoon, napakasinungaling mo naman. Sabi mo, dadalaw ka sa bahay ko, naganda ako. Umupa ako ng mga magagaling magluto. Tapos hindi ka pumunta. Biglang may narinig siyang boses. Anak, nung may dumating na batang pulubi, ako yon. Nung may kumatok sa iyo at humingi ng pagkain na babaeng matanda, ako yon. Hindi mo ko pinapasok. Kayo po yun, mahal na Panginoon. Ako yun. Bigla siyang bigla siya napalod at humingi ng tawad. Nag-iiyak siya, maminamal. Ibig sabihin, naunawaan niya pala, maminamal, na bawat ginagawa mo sa kapatid mo, ginagawa mo sa nangangailangan, sa Diyos mo ginagawa. Kasi minsan nagmamanifest ang mahal na Panginoon bilang mga pulubi, bilang mga gusgusin. Nasa Hebrews chapter 13 yan, verse 2. Sabi, idagdag natin sandali ito para maintindihan nyo. Mamaya kung sa bahay nyo, sabi, meron akong hinihintay, Brad, huwag ka nang bumalik. Kaya hindi, idagdag natin Hebrews 13, verse 2. Dito po sa Hebreo Kapitulo 13, talatang 2, huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pag-ibig sa mga taga-ibang lupa, sapagkat sa pamagitan nito, ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Amen. 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 Hindi nyo alam, minsan nakapagpapatuloy kayo ng anghel. Nagmamanifest ang malapan ng bilang angels. Pag hindi mo pinatuloy yan, sabi, pag hindi nyo ginawa sa malilit na ito, sa akin nyo ginawa. Amen. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sabi ng, kung mababasa natin ng Lucas 14, 12 up to 14, kaya hindi basahin po natin, Lucas 14, 12 up to 14. Dito po sa aklat ni San Lucas 14. Talatang 12 hanggang 14.
14:12 hanggang 14. At sinabi rin naman niya sa nag-aanyaya sa kanya, pagka naghahanda ka ng isang tanghalian o isang hapunan, ay huwag mong tawagin ang iyong mga kaibigan, ni ang iyong mga kapatid, ni ang iyong mga kamag-anak, ni ang mayayamang kapitbahay. Baka ikaw naman ang kanilang muling anyayahan at gantihan ka. 13. Datapat kung maghahanda ka, ay anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag. 14. At magiging mapalad ka, sapagkat wala silang sukat ikaganti sa iyo, sapagkat gagantihin sa iyo sa pagkabuhay na maguli ng mga ganap. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang tanong, may nakagagawa kaya nito? Taas ang kamay, yung nakagagawa nito, mga minamahal. Si Mami. God bless, Mami. Bukas punta po sa bahay niyo, ha? Kita niyo, mga minamahal? Pag ikaw raw ay maghahanda, huwag mong imbitahan ang mga kaibigan mo, ang mga kamag-anak mo, ang lahat ng iyong mga mahal sa buhay, ang imbitahan mo mga pingkaw, mga pulubi, mga nangangailangan, sapagkat wala silang pwedeng iganti sa iyo, gagantimpalaan ka ng ating Ama sa Langit. Kaso nangyari sa mga Kristiyano ngayon, ang iniimbitan yung mga kaibigan nila, mga kapatiran nila, mga kamag-anak nila. Anong gantimpala ang naghihintay sa inyo? Tinanggap nyo na yung gantimpala. Amen. Maghahanda ka sa Pasko. Tapos hindi mo naman ihanda para sa nangangailangan, hindi sa pulubi, hindi sa mga salat sa buhay. Iimbitahan mo yung pamilya mo, imbitahan mo yung apo mo, imbitahan mo yung mga anak mo, mga mahal mo sa buhay. Iimbitahan ka rin, wala rin. Nagantihan lang kayo. Pero pag inimbitahan mo yung mga pulubi, mga walang pakain, sabi, hindi sila makakaganti sa'yo, hindi sila makakapag-imbita sa'yo, pero gagantimpalaan ka ng ating Ama sa Langit. Yan ang ibig sabihin ng pag-ibig. Yan ang ibig sabihin niyan, John 3:16. Love. Amen. Pag-ibig yan. Pangalawa, forgiveness. Forgiveness. Gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan meron kang love. Pangalawa, marunong kang magpatawad. Sabi ng Mateo 6:14 hanggang 16, sabi rito, sapagkat kung ipapatawad nyo sa mga tao ang kanilang kasalanan, patatawarin din naman kayo ng inyong Ama sa Langit. Datapwat, kung hindi nyo patatawarin ang mga tao sa kanilang kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Sa verse 16, okay na yon, namin na mahal. Ibig sabihin, pag hindi ka marunong magpatawad, huwag kang aasang patatawarin ng Diyos. Forgiveness. Kaya sabi, for God so loved the world. Ang unang ibinigay niya sa atin ay pag-ibig. Pangalawa, pagpapatawad. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino sumampalataya, mapatawad, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangatlo, buhay na walang hanggan. Tayo, hindi natin makakamtan ng buhay na walang hanggan kung di ka marunong magpatawad. Amen. Kaya dito sa Matthew chapter 18, verse 21, hindi na natin babasahin, napakahaba. Baka abutin tayo ng bagong taon. Sa Matthew chapter 18, verse 21 up to 35, meron pong ibinigay na kwento ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi, merong isang tao na nagkautang sa hari. Ang kanyang utang ay 10,000 talents. Ibig sabihin ng 10,000 talents, mga minamahal, kahit bahay niya, hindi kayang ibayad. Kahit buong pamilya niya, from generation to generation, magpakaalipin dun sa hari, hindi niya kayang mabayaran. Kaya humingi siya ng tawad, sabi niya, mahal na hari, patawarin mo po ko sa aking mga utang sa iyo, hindi ko po kayang bayaran. 10,000 talents. Ibig sabihin, napakalaki, maminamahal. Sabi nung hari sa kanya, sige, pinatatawad na kita sa kayong mga kasalanan.
Tuwan-tuwa, maminamahal, nagtatalo sa tuwa. Salamat po, Malahari. Napakasaya kong tao, pinatawad mo 10,000 talents. Hindi ko po mababayaran sa buong buhay ko yan. Napakasaya ko po. Habang pauwi na siya, tawad pa siya, galak na galak. Biglang nakasalubong niya yung taong may utang sa kanya. Nakasalubong niya, may utang naman sa kanya. Ang utang, 100 denaryo. 100 dinar. Sabi niya doon sa tao, oy, may utang ka sa akin 100 dinar. Bayaran mo ako ngayon, kailangan ko ng pera. Sabi nung tao, paano yan pare, wala pa akong pera talaga. Gipit na gipit ako. Hindi pwede. Bayaran mo talaga yan. Kailangan ko ng pera ngayon. Parang awa mo na, wala talaga akong pera. Ginawa niya, binugbog niya, tapos ipinakulong niya. Binugbog niya at pinakulong niya yung 100 dinar lang. Mas malaki ang talento sa dinar. Nung nakarating sa hari, kinuwento ng tauhan niya, mahal na hari, ang pinatawad mo ng 10,000 talents, 100 denaryo lang, hindi niya pinatawad. Ang galit ng hari, pinatawag uli yung may utang sa kanya. Ikaw, pinatawad kita, ang utang mo 10,000 talents. Kinalimutan ko lahat ng utang mo, pinatawad kita. Yung may utang sa'yo na 500 denaryo, hindi mo mapatawad. Mula ngayon, hindi na rin kita patatawarin. Ikulong yan hanggang mamatay, hanggang kamatayan niya na. Hanggang hindi niya nababayaran ang 10,000 talents, huwag niyong palalabasin hanggang mamatay na siya. Kalansay na siya, maging abo na siya, hindi niya pa kayang bayaran ang 10,000 talents. Ganon din ang Diyos. Sabi ng Biblia, kung kayo'y marunong magpatawad, patatawarin kayo ng Diyos. Ngunit, kung hindi ka marunong magpatawad, kailanman wala kang kapatawarang tatanggapin sa Diyos. Kailangan, ang Kristiyano'y dapat bukas ang puso sa pagpapatawad. Yan ang diwa ng Pasko, maminamahal, pag-ibig at pagpapatawad para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kung hindi ka marunong magpatawad, sabi rito, 1 John 3:15, ang hindi na marunong magpatawad, walang buhay na walang hanggan. Basahin at 1 John 3:15. Dito po sa unang 1:3-15, ang sinumang napopuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao, at nalalaman ninyong sinumang mamamatay tao ay hindi pinananahan ng buhay na walang hanggan. Amen. 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 Ang hindi marunong magpatawad ay mamamatay tao. Pag hindi ka marunong magpatawad, ang tawag sa iyo, killer. Killer ka. Sabi ng Matthew 5:22, ang magsabi sa kapatid niya, ULOL, mapapasapoy ng impyerno. Ang sinumang hindi magpatawad sa kapwa ay hindi rin patatawarin ng Diyos sa Sinadrin. Kaya kapag hindi ka marunong magpatawad, ang tawag sa iyo ng Diyos ay mamamatay tao. Ang sinumang mamamatay tao, hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Huwag mong sabihin, mahal na Panginoon, pinatatawad ko na po siya, pero ayaw kong makita, nanginginig yung damang ko. Hindi yan pagpapatawad, ang tawag diyan pagpapaimbabaw. Ang pagpapatawad, forget and forgive. Amen? Ang totoong pagpapatawad, kinalimutan mo na kahit anong laking ginawang kasalanan sa Kanya. Sabi nga ni Pedro Panginoon, hanggang kailan ko patatawarin ang kapatid ko? 70 beses ba? 70 times ba? Araw-araw 70 times ba? Ang sabi ng Panginoon, hindi lang 70 times, Pedro, 70 times 7. 70 times 7, 490 times a day. Pag hindi mo kaya yan, wala kang hihingiing kapatawaran sa Diyos, hindi ka rin mapapatawad ng ating mahal na Panginoon. Sa madaling salita, ang pagpapatawad ng Kristiyano dapat walang hanggan. Kahit anong gawin sa iyo, kahit ninuyurakan ka, pinagduduro ka, sinusumpakang ikaw ay atakin sa puso, ma-stroke ka, papatawarin mo yan. Dahil ikaw ay anak ng Diyos. Amen! Everybody say, oh, praise the Lord! Doon mo lamang makakamtan ang buhay na walang hanggan. Sabi rito, 1 John chapter 2 verse 25,
at John, 1 John 5:11 to 13, doon natin makakamtan ang buhay na walang hanggan na sinabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life." Doon lang natin kakamtin ang buhay na walang hanggan pag tayo po ay marunong magpatawad sa kapwa. 1 John 2:25, 1 John 5:11 up to 13. Basahin natin muling talata. Unang Juan, Kapitulo 2, talatang 25. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Unang Juan 5, talatang 11 hanggang 13. 11 hanggang 13. At ito ang patotoo, na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. 13. At ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo mayroong buhay na walang hanggan sa makatuwid bagay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Yan po, maminamal, ang pinakaregalong tinanggap natin sa Pasko. Baliwala yung pera, yung material, baliwala yung bonus, 13-month pay. Hindi yan ang totoong layunin ng Pasko, maminamahal. Ang talagang layunin ng Pasko, yung pagpapatawad ng Diyos. Amen? Yung pag-ibig ng Diyos. Yung buhay na walang hanggan na ibinigay niya sa atin. Sabi ng Biblia, ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ng buhay na walang hanggan, pag namatay ka ngayon, Kristiyano ka, pagpikit mo sa lupa, pagdilat mo sa piling ng Diyos sa langit, hindi ka na mamamatay. Yun, ibig sabihin ng buhay na walang hanggan. Pwede tayong mamatay dito physically, pagpikit mo, pagdilat mo sa piling ng Diyos, buhay ka pa. Pero kung dumating siya, naabutan ka ng malapanon sa, nandito ka pa, hindi pa nag-rapture, hindi ka pa namatay, magbabago ang katawan mo. Hindi ka na mamamatay. Mapapalitan ang katawan mo ng katawang incorruptible body. Celestial body. Katawang panlangit. Incorruptible. Hindi na nasisira. Hindi na namamatay. Wala nang kapintasan. Mga minamahal, kung pilay ka rito, mawawala ng kapintasan, hindi ka na pilay. Pag dumating ang ating pinakamamahal pa, incorruptible. Sabi ng Biblia, celestial body, glorified body. Magiging glorify ka, maminamahal. Nahihipo ka, nahawakan ka, pero tatagos ka sa semento. Tatagos ka, maminamahal, sa mga matitigas na pader. Yun ang tinatawag na glorify body. Gaya nung nabuhay ang malapanon sa mga patay. Nakasarado yung pinto, biglang nakapasok ang malapanginoon. Malapanginoon, sabi, di ba patay ka na? Sabi ng mga alagad, hawakan nyo ako. Hawakan nyo ang aking kamay, hawakan nyo, isot mo ang palad, ang iyong daliri sa aking palad. Sabi, ibig sabihin, nahihipo ang malapanginoon, nahawakan, pero tumagos doon sa semento. Nakasarado yung kanilang building, nakasarado yung kanilang bahay, nakapasok sa loob, ibig sabihin, glorified body. Tapos nahihipo siya, nahawakan, sabi, isuot mo ang iyong daliri, Tomas, sa aking mga palad. Nung naisuot niya, nandun, nakita niya na talagang yun ay malapanginoon. Sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Sabi ng INC, hindi naniniwala si Kristo ang Diyos. Oo, nabigla lang yan, nervyos lang yan. Kahit ikaw makakita ka ng ipis, sabi mo, Diyos ko, Panginoon ko. Bakit? Ipis ba mala Panginoon? Nakasulat sa Biblia, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Kung yun ay nabigla lang si Tomas, sasabihin ng malapang, ba't binanggit mo yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan? Hindi niya, tinanggap niya yung kataga na Diyos ko, Panginoon ko at Diyos ko. Kaya hanggang ngayon, hindi naniniwala yung si Kristo tao lang na si Kristo Diyos. Amen! Everybody say, praise the Lord! Kaya uling talata, basahin po natin, Jude 1:21, uling talata. Dito po sa aklat ni Judas, ang talata po ay 21. Na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Ibig sabihin niyan, maminamahal, pwedeng agawin ang kaligtasan nyo, pwedeng mawala ang buhay na walang hanggan nyo sa piling ng Diyos, kung di kayo mananatili sa pag-ibig sa Diyos.
Pag nag-backslide ka, nanlamig ka, bumalik ka sa kasalanan mo, hindi ka nanatili sa pag-ibig ng Diyos. Yung buhay na walang hanggan, babawiin ng Diyos sa iyo. Amen? Sabi, magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng Panginoong Kristo sa kayo bubuhay na walang hanggan para manatili ang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, pag ikaw nag-backslide, inisip mo yun, may buhay na walang hanggan naman ako, backslide na ako. Wala kang buhay na walang hanggan, babawiin ng Diyos yan. Meron kang buhay na walang hanggan doon sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. Pero yung buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, babawiin niya, lalo na kapag hindi ka nagpapalaga sa kaligtasan. Amen! Everybody shall praise the Lord! Tayo po'y tumayo, maminamahal, at tumawi tayo. Awitin po natin ang awiting Rays of Hope. Tayo po, maminamahal, ay umaasa sa hope, sa pag-asa na binibigay ng ating pinakamamahalang Panginoon. Ang sinag ng pag-asa. Awitin po natin awiting Rays of Hope. Kung meron kayong bisita, maminamahal, meron tayong baguhan, kindly palapitin niyo po sa unahan, mga baguhan, kindly come forward. Mga bisita, mga baguhan natin, kindly palapitin sa unahan. Flickers in the sky at times love lights up my path. Hallelujah. All across the land comes a brand new world. Umawit po tayo mga minamahal. Umawit tayo mga minamahal, nandiyan ang lyrics, nandiyan po sa ating pong monitor. Hallelujah. Oh, see, set us all around. You've got to be your solid ground. Always there on you. No one seems for you. This comes to pass when a child is born. Hallelujah! Hallelujah! Sa buhay na Hallelujah! 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 Tinago mo ating nakamo. Hallelujah! Wala ako maiahalando. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Napakapalad natin mga minamahal. Hallelujah! Nalaman natin ang tunay na mensahe ng Pasko. Hallelujah! Hallelujah! Nawa o Diyos, tayo'y magkita sa huling
kapag dumating ka. Ang iyong aral, susundin ko na upang sa langit tayo'y magsama. Isa pa, maminamahal, first stanza. Salamat po, O Panginoon. Pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon ng buong puso, maminamahal. Umawi tayo galing sa kaibuturan ng ating puso. Pasalamatan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Aking natamo, wala akong maihandog, kundi ito O Panginoon, ang dalangin ko, panawakan at itaguyod. Sana, O Diyos, tayo'y magkita, hallelujah, sa buwan kapag dumating ka. Ang iyong aral, susundin ko na upang sa langit tayo'y magsama. Amen. Amen, amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, sasabihin ko po sa inyo, mga minamahal, masigit na malalim ang alam namin sa Biblia kaysa sa inyo, mga minamahal. Ito pong pagpasok ng 2026. Pag hindi ka nagpakainit sa Diyos, pag bumalik ang ating mahal na Panginoon, maiwan ka. Pag minsan ka lamang dumadalo, maiwan ka, maminamahal. Pag naiwan ka, makaakyat ka sa langit. Revelation 20 verse 4, pagpapugot ka ng ulo. Pag naiwan ka sa rapture, magpapugot ka ng ulo. Revelation 20 verse 4. Dahil pag naiwan ka sa rapture, mga minamahal, pipilitin kang magpatatak ng 666. Dito po, kung makikita niyo yung nangyayari sa paligid natin. Isa na lang hindi pa nangyayari, maminamahal. Yung pupunta sa Israel, yung tinatawag na Antichrist. Uupo siya sa trono ng Diyos at magpapayag na siya'y Diyos. Pag yan nangyari, maminamahal, anytime mag-rapture. Pag nag-rapture, lahat ng mga ilaw na Kristiyano, minsan lang dumadalo, mga Kristiyanong easy-go-lucky, mga Kristiyanong mahilig sa kalayawan, mga Kristiyanong hindi mahalaga ang pagsamba, maiwan kayo sa rapture. Ang chance nyo na kayo'y makarating sa langit, pupugutan kayo ng ulo. Buti kung pupugutan kayo karakadaka, pahihirapan muna kayo. Papatakan ng tingga ang inyong mga mata. Unti-unting tatanggalin ang inyong mga kuko. Babalatan kayo, aalisin yung balat nyo sa katawan nyo. Ganon ang pahirap na gagawin nila. Kaya, huwag na nating hintayin yan, maminamahal, dahil gusto ng mahal na Panginoon, makasama tayo sa rapture. Walang maiiwan, lahat ay sasama. Pero pag nagpalamig-lamig ka, kahit ang Diyos walang magagawa. Meron pong requirements, meron pong tinatawag na hinihingi ang ating malapan para makasama ka sa rapture. Magpakainit ka. Sabi ng Revelation chapter 3, verse 15 up to 16, hindi ka mainit, hindi ka malamig.
Minsan mainit ka, minsan malamig ka. Kung ganon, malayning ka, isusuka kita sa aking bibig. Pag maligamgam lang ang paglilingkod mo sa Diyos, nakikita ka lang pag Sunday, nakikita ka lang dito pag may problema ka, maiwa ka sa rapture. Kaya at anytime, itong 2026, hindi natin alam anong mangyayari dyan, maminamahal. Kaya magpakainit na po tayo. Kung gusto nyo makatiyak sa rapture, sabi ng Biblia, he that winneth souls is wise. Ang nagdadala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon ay pantas, matatalino, sapagkat karapat-dapat sila sa langit. Pag lagi ka nagsusolwin, meron kang bisita, meron kang baguhan, nadadala sa gawain, karapat-dapat ka sa rapture, maminamahal. Anytime, makasama ka sa rapture. At tayo po'y manalangin, mga minamahal. Sama-sama nating idulog sa Diyos ang ating mga kahilingan, ang ating mga pangailangan. Manalangin tayo, mga minamahal. Idalangin nyo sa mahal na Panginoon itong taong ito, mga minamahal, maging masigasig tayo sa paglilingkod sa Diyos. Kami, mga minamahal, iniwan namin ang trabaho namin. Iniwan namin ang aming mga magulang, aming mga nanay, tatay. Nag-worker ako, 17 years old lang ako. Iniwan ko yung trabaho ko. Hanggang ngayon, nananatili ako naglilingkod sa Diyos. Natatakot pa akong maiwan. Nag-aalala pa akong maiwan. Baka hindi ako makasama. How much more, maminamahal, kung tayo. Kaya idalangin natin, ipanalangin natin na sana lahat tayo makasama sa rapture, maminamahal. Pag naiwan ka sa rapture, mga minamahal, sabi nga ng ating beloved pastor, negative 1% ang chance natin makasama, makarating sa langit. Negative 1%. May negative pa. 1% lang may negative pa. Negative 1%. Ibig sabihin, imposible. Kaya habang malaya pa tayong makapaglingkod sa Diyos, samantalay natin, mga minamahal, magpakainit po tayo sapagkat sabi ng Biblia, ayaw ng Diyos ang tao ay mapapahamak. Gusto niya lahat tayo makasama sa rapture, mga minamahal. Kaya tayo po sama-samang manalangin. Ano man ang ating kahilingan, ano man ang ating mapangailangan, kung wala po tayong mga bisita, sama-sama po nating idalangin sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi ako nagbibiro. Yung mga ibang Kristiyano, pag nakakarinig ng ganito, ngingiti-ngiti lang sila, maniwala ako sa iyo. Pag naiwan ka sa rapture, doon pala, ay totoo pala. Tandaan mo yan. Pag naiwan ka sa rapture, doon malamang totoo pala. Lahat ng sinasabi namin nasa Biblia. Walang dapat biruin. Pag bibiro ba yung ginagawa namin, iniwan namin na aming buong buhay, ang aming trabaho, ang aming mga magulang para mag-worker. Hindi tayo nagbibiro dito. Ang pinag-usapan dito, kaligtasan natin. Sama-sama tayong manalangin, mga minamahal, naman ang ating kahilingan, ang ating mga pangailangan. Opo, dakilat, mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakilang Diyos, iunat mo po ay mapagpalat, makapangyarihan kamay. Ano man ang mga kahilingan, ang mga kapatiran po namin, ano man po mga prayer request, bigyan mo po ng katugunan, mala Panginoon. Ang mga taglay nilang karamdaman, bigyan mo ng kagalingan. Mga nangihina, mga nanlulupaypay, mala palakasin mo sila. Palakasin mo sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong kalakasan. Lahat ng mga mananampalataya magpakainit malapan sa paglilingkod sa iyo. Pangawakan mo po sila, patatagin mo ang kanilang pananampalataya sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At magsabing Amen. Ipatong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo, mga minamahal. Banggitin niyo po pangalan ng mga sakit, makaramdaman, mapanghihina, mapanlupaypay, lahat ng gawa ng kalaban, demons of carnality, demons of unbelief and doubts, demonyo na makasanglibutang gawain, lumayas kayo sa amin sa makapangyarihang pangalan ng Jesus. Sinasaway namin lahat ng gawa ng kalaban, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, lahat ng gawa ng kalaban, panghihina, palupaypay, makasanglibutang gawain, lumayas kayo sa makapangyarihang pangalan ng Jesus. Be healed. Be healed, vices began, problem be solved, in Jesus' name. Amen and amen. Tumayo tayo, mga minamahal, sabay-sabay tayong sisigaw. At tumalon tayo, mga minamahal, sabi ng Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Sabay-sabay sumigaw, tayo tumatalon 3 beses, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.
Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapang Panginoon. At bago tayo dumako sa ating mga announcement, mga minamahal, tayo po ay kukuha muna natin special love offering para po ito sa ating inulugang pastoral house, mga minamahal. Ito po ay birthday natin, may mga mananampalataya para hindi na tayo, mga minamahal, mag-alinlangan, hindi na tayo mag-isip kung mga minamahal tayo po ay aalis pa rito o tayo po ay may mapupuntahan pa ba tayo kung aalis tayo dito. Ibig sabihin, atin na po itong pastoral house lang na tayong dapat pangamba. Ang kailangan lang natin dito, i-renovate lang natin para palakihin, maminamahal, pag ito yung nabili na natin. Kukuha tayo ng special love offering, maminamahal. Narito po ang ating beloved brother Wilfredo. Hallelujah. God bless po, beloved ordering preacher. At Boy binibigay Kaloya. kong pagkakataon sa ating beloved preacher. Tayo panalangin. Dakila namin, Ama, sa palang pinakamamahal na Jesus, na ito po kami mapin sa pagkalumang special offering, mapinon, sa lahat makakalumapin, ibalin makalibong beses, mapinon, patuloy na pagpalain, mapinon, sa kalang kabuhayan, kalang pinakitaan, malapinoon, sa wala pong magbigay, gawa ng kalang ipagpalain, at sa makabahagi na pinon, bigyan mo kami malapin puso magbigay, sa yung kailangan ng pinagawain. Kung sa mo dalangin, sa unang panalangin ng pastuda, sa matay sa Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. If you give unto the Lord, He will give some more to you, some more to you, some more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you, some more to you, much more to you, some more to you, much more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you, some more to you, much more to you, some more to you, much more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you. 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 Amen. Praise God. Puri po ating Panginoon Jesus. God bless po ating mga selected singers. At Diyos pa siya magpala sa lahat po na nagkaloob. And praise God. God bless po ating mga preacher Boy Kaloya sa ating napag-aralang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Amen. Praise God. At sa ating announcement, minamahal, makinig po kayo, minamahal sa ating announcement. Ito pong darating na susunod na linggo, minamahal, ating midweek service. Tayo po ay magsasagawa ng araw ng Martes. Yan po ay December 23, minamahal December 23, yun po ating midweek service. Dahil Miyerkules po, minamahal, napunta at naging 24 po yan. Alam naman natin, may mga bisita kayong dadating sa inyong mga tahanan. Kaya gagawin natin araw ng Martes, yung ating midweek service. December 23. Yung ating overnight, minamahal, ganun pa rin sa Biyernes na. Dahil yan po ay December 26 na. Tapos na po ang Pasko. Kaya minamahal, overnight natin, araw pa rin po ng Biyernes, minamahal. Araw ng Martes, ang ating midweek service, minamahal, dahil po ay December 23. Ganun din po oras, alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At yung Biyernes po natin, overnight prayer po natin, araw ng Biyernes, December 26. Ganun din po oras, minamahal, alas 9 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. Magayong linggo, minaas-is yung araw ng linggo, minamahal, ganun din po oras, alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Amen, praise God. Yan po, minamahal, malinaw po, minamahal, makadarating kayo rito, araw ng Miyerkules, wala pong gawain, minamahal. Araw ng Martes, ang ating midweek service, ito pong papasok na linggo, minamahal. Ganun din po oras, alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Amen, praise God. At huwag natin kalilitan yung ating Facebook Live, minamahal, Lunes hanggang Sabado yan, minamahal, Jesus Miracle Hour.
alas 9 ng gabi hanggang alas 10 po yan ng gabi. At yung ating television program naman po sa PTV Channel 4, every other Saturday na lang po ito. 2 beses na lamang sa isang buwan na mahal. 2 Sabado na lamang sa isang buwan. Yung ating television program sa PTV Channel 4, alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Yung radyo program naman po, Dako ng Maynila sa DCME, 15:30, talhapitan natin mga radyo sa AM band po yan, minamahal. Alas 11 ng gabi hanggang alas 12 po yan ng hating gabi, Lunes hanggang Sabado. Yan po, minamahal yung ating mga schedule, minamahal ating mga services. Amen, praise God. Meron po tayong lihan sa mga ibig palihas, meron tayong counseling, may mga katanungan po kayo patungkol sa paglilingkod sa mga lapainon, lumapit lamang po sa ating Beloved Preachers area. Andiyan po ating Beloved Ordained Preacher, nakahanda po na kayo kanyang paglingkuran. Praise God. Meron din po tayo minabautismo. Sa hindi pa nabautismohan, minamahal, may bautismo po tayo. At libre po ang bautismo dito. At yung damit na suot-suot po ninyo, hindi po nababasa yan. Meron po tayong ginagamit na baptismal robe. Amen. Praise God. Minamahal, wala na po additional announcement. Minamahal, wag muna po ialis sa inyong mga upuan. Pagkatapos natin closing prayer, meron po tayong kaunting pagsasalo-saluhan. Praise God. Dahil araw po ng Pasko, minamahal, meron tayong kaunting pagsasalo-saluhan. Meron po magbibigay sa inyo dyan, sa inyong mga kinaupuan. Meron po yung alis, minamahal. Meron po tayong kaunting pagsalo-saluhan, minamahal, bilang pagdiriwang po natin, minamahal, sa pagsilang na ating tagapagligtas, walang iba, kundi ating pinamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise God. At tumayo na po, minamahal, magpasalamat na po tayo sa ating Panginoon Jesus. At tinatapos na matagumpay na pananambahan sa araw na ito, bagay sa ating pasamantalang pag-iwahiwalay. Panalangin na rin po ito, bagay ating pagsasalo-saluhan, ipanalangin na rin po ito natin Brad Worker, Brad Paulo. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother Lando Montilla. Tayo po'y darako na po sa ating closing prayer. Tayo po muna yung manalangin. Dakilang Diyos, sa mga banal, sa mga pangiripangan ni Jesus, kami nagpupuring papasalamat, O Diyos, sa tagumpay ng banal na gawain, muli na kami sinamahan mo, pinagpala nila ng sa mong bahagi, simula kanina, O Diyos, sa mga pagpupuring awitin, O Diyos, salamat din po sa mga awitin ng bawat choir na tumayo, nagandog ng papuring awiting, andog malapay noon. Salamat po na tunay na tinanggap mong bawat papuring awitin malapay noon dahil nadama namin ang banal mong presensya. 2-3 nagkakatipon sa iyong pangalan. Lagi kang narito sa aming kalagitnaan, O Diyos. At salamat sa mensahe ng kaligtasan naming napakinggan, napag-aralan na unawaan namin ang tunay na diwa ng Pasko malapay noon. Salamat malapay noon na mabula na makilala ka namin, O Diyos. Sa araw-araw ay Pasko sa mga anak ng Diyos. Salamat, O Diyos. At salamat malapay noon sa mga kapatiran po namin na kapiling namin sa pagsamba. Sa araw na ito, salamat sa kainita, katapatan sa paglilingkod ng aming mga minamahal na kapatiran. At kung paano mo din ako paligtas ng mga anak sa lugar na ito. Pag-ingatan mo po sila sa kanilang pag-uwi, sila makarating ligtas payapa. At sa aming pagsasalu-saluhan, O Diyos, pagpalain mo rin po ito. Ibalik mo na makalibong beses ang ginamit. Ito pong aming samadalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. God bless po. God Paulo. Magkamayan po tayo minamahal. Na po kay aming iniibig, ngunit mas iniibig po tayo na ating pinamahal na Panginoon. Merry Christmas po sa ating lahat. Amen. Praise God.